Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Siya nawa. Sapagkat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama namin, salamat po sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Kahabagan mo po kami. At patawarin mo po kami sa aming maraming pagkukulang sa iyo. At bigyan mo po kami ng pangunawa at bigyan mo kami ng mahabang pasensya at pagtitiis sa mga tao na nagkukulang sa amin. Kinakailangan ka namin sapagkat kami po ay nakadepende lamang sa iyong awa. At kung hindi mo kami bibiyayaan, ay wala po kaming magagawa na anuman. Ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Ang araw-araw naming pamumuhay ay nakadepende sa iyo. Higit sa anumang material na pangangailangan, kailangan namin ang iyong banal na Espiritu na pumatnubay sa amin sa araw-araw upang aming magampanan ang iyong mga kalooban sa buhay namin. At yung aming mga kakayanan at ang aming mga katalinuhan ay magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Doon sa unang bahagi ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo sa pananalangin, itinama ng Panginoon ang ating pag-uugali sa pananalangin. Hindi gusto ng Panginoon ng isang pusong mapagpaimbabaw, mapagkunwari sa paglapit sa Diyos. Laging binabanggit ng Panginoon yan sa mga Pariseo na kanyang sinasabi, 15 verse 7 ng Matthew, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan ang pinaka-esensya ng hypocrisy na sinasabi ng Panginoon. Ang panahon ng Panginoong Hesukristo ay panahon ng religious merong malalim na pag-asa ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Lahat ng tao sa panahon ng Panginoong Hesukristo ay may opinyon, may paniniwala patungkol sa kung paano susundin ang kautusan ng ating Diyos. Nandoon ang mga Pariseo, nandoon ang mga Eskriba, nandoon ang mga Saduseo, at nandoon naman na yung kanilang pananampalataya ay kanilang
sinasamahan ng literal na pakikibaka. Ay yung mga SNS, yan yung mga NPA ng kanilang panahon, nagsisipag-akyatan sa bundok. Maraming revolusyonaryo sapagkat para sa kanila ang paghahari ng Diyos ay pagpapalayas sa kapangyarihan ng imperyo ng Roma. Kung kaya't relihiyoso ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Bawat isa ay nagsasabi, kami lumalapit sa Diyos. Kahit yung babaeng Samaritana, sa John chapter 4, meron din siyang opinyon sa kanyang pananampalataya. Sumasamba sila sa bundok. At ang sabi ng babae sa Panginoong Jesucristo, sabi ng mga Hudyo, walang ibang lugar na sasambahan ang tao sa Jerusalem lang. Kaya lang ang problema, ang mga Samaritano ay hindi welcome sa Jerusalem. Sapagkat ang mga Samaritano ay tumulong sa mga kalaban noong panahon ng Maccabean Revolt. Nang sila'y nasakop ng Hellenistic Empire. Kaya hindi sila nakikipagkaibigan sa mga Samaritano. Para sa kanila, mga Samaritano inaalihan ng masamang espiritu. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Dumarating ang panahon at ngayon na nasasambahin ng tao ang Ama hindi sa Jerusalem o hindi sa bundok. Ang Diyos sa espiritu. At ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay dapat lumapit sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Yan ang problema ng isang bansa na relihiyoso pero kulang ng pagkakilala sa Diyos. Na lahat ng tao ay may paglapit sa Diyos pero ang puso ay malayo sa Diyos sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Hindi ba't ang ating panahon ay kagaya ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Sinong Hudyo ang hindi nakakaalam ng batas sa panahon ng Panginoong Jesucristo? Wala. 12 anyos pa lang ang bata, alam niya na ang kautusan. Pinuulit-ulit na sa kanya ang batas ni Moises. Mahigpit ang disiplina ng mga Hudyo sa kanilang mga tahanan. Sapagkat ang bata na masuwayin sa magulang, hindi DSWD ang bagsak noon sa batas ni Moises. Dinadala yun sa plaza at doon binabato hanggang sa mamatay. Kung kaya't ang mga bata ay seryoso sa pakikinig sa kanilang mga magulang. O para walang lumaki sa kanila na malayo sa salita ng Diyos. Para walang lumaki sa kanila na walang disiplina. So bawat tao sa panahon ng Panginoong Jesucristo maalam sa kasulatan. At kahit ang dyablo maalam sa kasulatan, ang ginamit sa Panginoong Jesucristo na pantokso. Kahit ang mga manguusig marunong sa banal na kasulatan. Kaya lang ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Hindi ba kaparehas yan ng ating panahon? Sinong tao ang walang relihiyon sa mga oras na ito? Pumunta ka dyan sa kabilang kanto dyan, yung mga tao dyan nakarinig na ng Ebanghelyo. Pumunta ka sa kabilang ibayo dyan, nakarinig na rin sila ng Ebanghelyo. Pumunta ka doon sa kabilang lugar doon, nakarinig na rin sila ng Ebanghelyo. Yung mga magulang ng mga bata sa Sunday school natin, anong sasabihin nila? Nung bata pa kami, umatinding kami sa DBBS, meron pa kaming certificate na nakadikit sa pader. Kaya nga sa panahong ito, dapat maging maingat ang iglesia. Sa pagdadagdag ng mga tao sa loob ng iglesia, ni sa pagbabautismo. Kaya ganun kahigpit si Juan Bautista sa kanyang panahon. Sinabi niya, mga lahi kayo ng ulupong. Sino nagsabi sa inyo na magpabautismo kayo? Bakit? Sapagkat ang mga taong ito na pinapangaralan ni Juan Bautista, alam nila ang salita ng Diyos.
Ang problema, ang kanilang pamumuhay, ayaw nilang iayon doon sa mga bagay na alam na nila. Ayaw nilang iayon doon sa mga katwiran na kahit sinong taong may konsyensya, alam ang tama at mali. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, hindi tayo basta-basta nagbabautismo ng tao. Hindi tayo nagbabautismo ng bata. Dahil kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, siguraduhin mo na ginagawa mo yan sa iyong kusang loob. Hindi ka pinilit ng nanay mo, hindi ka pinilit ng tatay mo. Baka mamaya, kaya ka nagpabautismo kasi wala kang baon pag hindi ka nabautismuhan. Hindi ganyan ang pananampalataya. O hindi naman baka mamaya nag-backslide ang magulang mo, pati ikaw kasama ka rin. Hindi ganun yun. Let every man be fully persuaded by his own mind, sabi ni Apostle. Hindi tayo nagbabautismo ng taong hindi nagkaroon ng personal na patotoo ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At makikita ng iglesia yung bunga ng pananampalataya na yan. Di ba? Sasabihin ng mga tao, iisa lang naman ang Diyos. So walang problema kapag galing ka sa Pentecostal, napunta ka sa Baptist, malaki problema natin doon. Naniniwala ako na iisa lang ang Diyos. At kung isa lang ang Diyos, kung mali ang paraan ng paglapit mo sa Diyos, nagkakasala ka sa tunay at buhay na Diyos. Naniniwala ako na iisa lang ang Diyos. At kung mali ang paraan ng paglapit sa Panginoon, Diyos na tunay at buhay, kailangan ng tao ng pagsisisi. Kagaya na sinasabi dito sa binabasa natin sa Mateo 15. Hindi nais ng Panginoon na ang tao lumalapit sa Diyos ng labi lang, pero ang puso ay malayo sa Diyos. Verse 9, datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin at nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Di ba? Iisa lang ang Diyos, alam ko. Pero kung ang paraan ng paglapit mo sa Diyos ay ayon sa tao lang, meron kang pananagutan sa Diyos. Kailangan mo magsisi at may kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kailangan nating idalangin ang ating puso sa Panginoon. Di ba? Kahit pa yung Baptist na galing sa Baptist, hindi rin basta-basta tinatanggap ng iglesia yun. Lalo na. Bakit? Sapagkat kailangan ma-discern ng iglesia ang kalooban ng Panginoon. Ganyan ka-stricto ang pagtanggap ng tao sa loob ng iglesia. Kasi sabihin natin, well, meron namang church discipline. Meron namang disiplina sa loob ng iglesia. At ako'y agree doon. Kaya lang ito, magpapasakop ba yan sa disiplina ng iglesia kung hindi natin kaparehas ng espiritu yan? Nakapagkalat na yan sa loob lahat-lahat, hindi mo pa madidisiplina yan. Diba? Sapagkat alam naman natin na ang iglesia ng Panginoon ay isang katawan. Kahit anong liit ng tao, basta kumpleto, tao yan. Mahirap na ang height mo 6-footer ka pero kulang-kulang ka ng bahagi. 6-footer ka, wala kang isang paa. O di naman kaya ikaw ay 6-footer pero kalahati ng katawan mo patay. Di mas mabuti ng unano lang tayo basta lahat buhay. May kamay, may paa. Diba? Cute pang tignan yun pag naglakad. Diba? Pero mahirap na magkaroon tayo ng malaking gawain
Pero hindi naman natin sinisiyasat kung ang mga kasama ba natin ay may buhay talaga sa Diyos. At pagkatapos marami hindi pa natin nakakasama sa araw-araw na pamumuhay ng iglesia. Maraming mga hindi nagsimba, mga 2 buwan na o higit pa. Ano ba itong mga ito? At sasabihin nila, lumalapit naman kami sa Diyos. Bakit? Nagdadasal naman kami. At ito pa nga yung paboritong katwiran ng marami. Hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Talaga ba? Talaga ba na hindi ka nakakalimot sa Diyos? Sapagkat kung naaalala mo ang Diyos na tinanggap natin sa banal na kasulatan, ipapaalala sa iyo ng Diyos na ikaw ay kabilang sa isang katawan. O otherwise, hindi tayo magkapatid sa Panginoon. Sapagkat kung di mo nalilimutan ang Diyos at ang Diyos ang iyong Ama, yan din ang Ama ko at Ama nating lahat. Mahirap na hindi mo naalala na ang kalooban sa iyo ng Diyos ay magpatuloy kang kasama ng mga kapatid mo sa iglesia. Well, nababanggit ko lang ang mga bagay na ito sapagkat yan ay uri ng pagpapaimbabaw. Ang Kristyanismong walang iglesia. Ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng gawa. Ang pananampalatayang hindi nakaugat sa banal na kasulatan. Ang pananampalataya na hindi nakaugat sa turo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung panahon na hinahamon tayo ng Diyos. Na maging halimbawa tayong iglesia. Na bumalik tayo sa mga orihinal na katuruan ni Kristo. Lalong-layo na sinasabi sa Mateo 5-7. Na sa doktrina ng pananalangin, hindi ito pagandahan ng salita. At hindi ito pahabaan ng pananalangin. Tumitingin ang Panginoon sa nagdadala ng kaloob at hindi lamang sa kaloob. Hindi ba sa tumitingin lang ang Diyos sa salitang sinasabi natin, tumitingin ang Diyos sa puso natin. Hindi ba sa tumitingin ang Diyos sa ating mga ibinibigay, tinitignan ng Diyos ang kasiyahan ng ating puso, kagaya ng sinasabi, minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ganon din yun. Kung paanong sa mga ikapu at sa mga handog, hindi ito paramihan, hindi ito pataasan. Ikaw ang nakakaalam sa iyong sarili kung nag-iimbot ka. O ikaw ang nakakaalam sa iyong sarili kung hindi ka nagiging matapat. Ikaw ang nakakaalam sa iyong sarili kung ikaw ay nagbibigay ng tira-tira lang sa Diyos. At walang maghahanap sa iyo niyan. Ikaw yan sa harapan ng Panginoon. Ganon din naman sa pananalangin. Kaya't hindi nais ng Panginoon na para tayo maging mga pagano. Ang mga pagano ay nagdadasal din sa makatuwid. Hindi ba? Ang mga taong walang Diyos ay nagdadasal din. Kaya lang ano ang pagkaintindi nila? Nakikinig ang Diyos kasi paulit-ulit sila. 6:00 pa lang ng umaga, nandun na mga trompa tumutunog na. At nagnonobena na sila ng paulit-ulit. Na hindi nila naiintindihan. Mayroong hidwaan sa loob ng Catholic Church. Yung isang part ay gusto nilang ibalik ang lahat ng mga misa at lahat ng dasal sa Latin. Gusto nilang ibalik yun bago ang Second Vatican Council. Ang tawag nila sa mga sarili nila traditionalists. So sinasabi nila pag hindi Latin ang misa, hindi yun binabasbasa ng Diyos. Kawawa naman ang mga Pilipino. English tsaka Tagalog na nga lang, mahina na reading comprehension, maglalatin ka pa. Sa isang banda, andito naman yung tinatawag na
New service. New order. Novus Ordo. Ano ba yan? Kaya meron namin sila, makakita ka ng mga pare nagsasayaw na sa stage ng hawak mo ang beat. Oo, meron nun. Siyempre, tinutulog sa'yo ng mga traditionalist. Dito pa siya. Nananalangin din ng tao. Mga pagano, naghahanap din sila ng kanilang pakiramdam nila, pakikinggan sila ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoon, hindi ibig sabihin paulit-ulit ang dasal mo, pakikinggan ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin magkabali-bali ang katawan mo sa kahihila ng karo ng Nazareno, pakikinggan ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin na makukumpleta mo yung siyam na simbang gabi. O maging makumpleto mo yung panata mo, pakikinggan ka ng Diyos. Hindi. Ang mga pagano ay lumalapit sa Diyos na dala ang kanilang kayabangan. Pakinggan mo ko, kanina pa ako rito, paulit-ulit na ako rito, kaya pakinggan mo ko. Hindi ganoon, mga kapatid. Kung lumalapit tayo sa Panginoon, hindi dahil sa pangungulit natin sa Diyos, kung hindi dahil sa pagnanasa na siya ating makausap. Merong kakaibang panawagan sa atin ng pananalangin na sa oras ng pananalangin ay para din tayong nasa trono ng Diyos. Na nandito tayo sa lupa, malayo tayo sa Diyos. Ang Diyos ay nasa langit at ang lupa kanyang tuntungan, pero sa tuwing tayo ay nananalangin, ang ating isip at ang ating puso ay parang inililipad sa trono mismo ng Diyos. Lalong-lalo na kapag nanalangin ka na naka-shutdown ang lahat, na walang cellphone na tutunog, sa isang madaling araw, sa isang tahimik na pananalangin, magkakaroon ka ng kasiyahan. Kaya mga kapatid, dito sa pagpapatuloy natin sa verse 9, tinuruan tayo ng Panginoon paano tayo mananalangin. Ganito rin yung tanong ng mga apostoles na inaituro na natin sa doctrine class mula dito sa Luke chapter 11 na nagtanong ang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At sa verse 2, sinabi niya, pagka kayo'y magsipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin ang pangalan. Ganito rin to dito. Ito ay tinatawag na the Lord's Prayer at ito ay common na prayer. Ama namin. Pero tignan natin maigi, bakit ganito ang pagkakaturo ng Panginoon? Tandaan natin, hindi ito intended para ipanalangin ng paulit-ulit na verbatim. Bakit? Sapagkat sinabi na dun sa verse 7, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi nakadesenyo ang turo na ito ng Panginoon bilang script sa pananalangin. Kundi kung titignan mo sa verse 9, yung salitang magsipanalangin nga kayo ng ganito. O yun sa King James Version, kung papansin nyo, may salitang manner. On this manner ye shall pray. Ye shall pray on this manner. Ang verse 9 hanggang verse 13 ay halimbawa, manner, pamamaraan ng pananalangin. Sa ganito kayo magdadasal. Ganito ang halimbawa ninyo sa pananalangin. Sa ganitong paraan kayo mananalangin. At dalawang bagay lang ang importante sa pananalangin. Na consistent doon sa binabasa natin kanina pa sa verse 5 hanggang sa verse 8. Una, ang pagkilala sa Diyos.
Pangalawa, ang pagtitiwala sa Diyos. Yan ang dalawang aspeto ng pananalangin na hindi maaaring mawala. Ang tamang pagkilala sa Diyos at ang tamang pagtitiwala sa Diyos. Bakit may mga tao na nananalangin sa mga sinagoga at sa mga likuang daan para magpakitang tao? Obviously, hindi nila kilala ang Diyos. At hindi ang Diyos ang kanilang object sa kanilang pagpapakita ng relihiyon. Sapagkat kung titimbangin natin, ang gantimpala na galing sa Diyos, na pangwalang hanggan, at ang panandaliang gantimpala na magmumula sa papuri ng mga tao, kung talagang kilala mo ang Diyos, hindi magiging importante sa iyo yung papuri ng tao. Sapagkat siya nililipas. Kung talagang kilala natin ang Diyos sa kanyang kabanalan, hindi importante sa atin ang pagpapakitang tao sapagkat kilala tayo ng Diyos kung sino tayo sa likod ng kamera. Lalakad tayo sa gitna ng iglesia at sa ating mga kapatid na may respeto sa Diyos at pagkatakot sa Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Maitutuwid at maitutuwid natin yung sinasabi natin, yung paraan natin ng pagsasalita, yung paraan natin, yung pagiging magaslaw natin, mababawasan natin yan. Pero kung ang ating puso ay malayo sa Diyos, kita ng Diyos yun. Kung hindi tayo nagmamahal sa Panginoon, kung tayo ay namumuhay sa kalayawan. Kaya't napaka-importante sa pananalangin ang tumpak na pagkilala sa Diyos. At dito natin mababasa yan sa verse 9, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Una ay napaka-importante ng personal na relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos, dapat meron kang katiyakan na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga sa mga bagay na ito, mabigat itong pruweba na ang tao hindi makakatawag sa Diyos maliban na mauna ang banal na Espiritu sa kanyang puso. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos ay ibinibigay na karapatan sa tao. Ang kapanganakang muli ay hindi ayon sa kalooban ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. John chapter 1, verse 12 hanggang verse 30. Yung nagpapahayag ng pananampalataya, yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yun din na nagpapahayag ng panalangin. Yung banal na Espiritu. Sinasabi sa chapter 8 ng Romans. Verse 26. Roma 8:26. Gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. At sa totoong itong verse 26 na to ay uma-apply sa mga Kristiyano na, totoo. Kung etong mga Kristiyano na lahat-lahat ay hindi pa rin marunong manalangin, maliban na gabayan siya ng banal na Espiritu, ano naman ang masasabi mo sa mga taong hindi anak ng Diyos? Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto 2, ang mga bagay na ito ay pinahahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Maliban ang banal na Espiritu ay mamagitan.
Ang banal na Espiritu ay magbigay ng bagong puso sa tao at bagong isip sa tao at alisin ng Diyos sa kanyang puso ang mga Diyos-Diyosan upang kilalanin ang Diyos na buhay at makapangyarihan at makagagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Maliban na alisin ng banal na Espiritu yung klase ng Diyos na binubuo ng tao sa kanyang isip at sa kanyang puso, na taliwas kung sino ang Diyos, ay hindi siya mananalangin ng tama sa harapan ng Diyos, sapagkat ang pananalangin ay nag-uumpisa sa pagiging anak ng Diyos. Kaya ang turo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga anak, kung mananalangin kayo, tumawag kayo ng Ama. Ama namin na nasa langit. At anong importansya na ang Diyos ay nasa langit? Basahin natin sa Psalms 115. Psalms 115, verse 1. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? Verse 3, but our God is in heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya kung ano ang kanyang loobin. Pagka sinabing Ama namin na nasa langit, anong pinahihiwatig noon? Una, ang ating Diyos ay hindi Diyos-Diyosan kagaya ng mga Diyos-Diyosan ng mga tao sa paligid. Verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto na gawa ng kamay ng tao. Hindi ganun ang ating Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ay may mga bibig pero hindi nagsasalita. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa banal na kasulatan. Kung tayo ay nagkakamali, hindi ka tititigan ng Diyos at hindi ka niya itutuwid. Itutuwid ka ng Diyos sapagkat ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa ikatutuwid at ikaaaral. Ang mga Diyos-Diyosan ay may mata pero hindi nakakakita. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin nakakakita. Huwag tayong lumapit sa Kanya na parang hindi niya tayo nakikita. Nakikita niya tayo. At mayroong pilosopong nagtanong, kung alam pala ng Diyos ang lahat ng ginawa natin, bakit pa tayo magsisisi sa ating mga kasalanan? Bakit kailangan pa nating magsabi ng totoo? Sapagkat ikaw ay malayang nilalang, dapat magkusa kang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kung alam natin sa ating konsyensya na ating nasuway ang kanyang kautusan, edi sabihin natin, Panginoon, nagkasala ako sa iyong kautusan. Nung ako'y nagsalita ng masama, ako'y patawarin mo. Nung ako'y gumawa ng masama, ako'y patawarin mo. Nung ako'y nag-isip ng masama, patawarin mo. Oo, alam ng Diyos ang lahat ng yan. Pero kailangan nating sabihin sapagkat kailangan tayong magpakumbaba sa Kanya. Parehas din nasagot yon doon sa isang pilosopo na nagsabi, kung binayaran na ni Kristo ang lahat ng kasalanan natin noon, ngayon at magpakilanman, ba't pa tayo magsisisi sa tuwing nakagawa tayo ng kasalanan? Parehas lang din nasagot doon. Sapagkat isang marka ng pagiging anak ng Diyos ang pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos.
Ako, makikilala mo ang dyablo sa kanyang kayabangan. Kung paano makikilala mo ang sanlibutan at ang karunungan ng sanlibutan at ang maling pananampalataya sa kanilang pagmamataas laban sa Diyos, makikilala mo ang Espiritu ni Kristo. Makikilala mo ang kaisipan ni Kristo at makikilala mo ang doktrina ni Kristo hindi sa pagpapaimbabaw nito, kung hindi sa pagpapakumbaba nito. Sinasabi sa Philippians 2:5, magkaroon kayo ng kaisipan na kagaya ng isip ni Kristo. Na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inisip na isang karapatan niya na panangnan ang kanyang pagiging Diyos, kundi siya ay nagpakumbaba at siya ay nagbihis alipin at siya ay nakitulad sa mga tao. Ang Espiritu ni Kristo ay hindi pabida. Ang pananalangin ay hindi pagiging mayabang sa harapan ng Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan may tenga pero hindi nakakarinig. Ang Panginoon natin nakakarinig. Hindi na importante kung bulol ka sa pananalangin mo. Hindi na importante kung English yan o Tagalog yan. Ang pakiusap lang natin kung mananalangin ka sa iglesia, yung paraan naman na maiintindihan para maka-amen ang mga kapatid. Pero sa totoo niyan, yung laman ng puso natin, naririnig ng Diyos. Awit 139 verse 1, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo at aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagila-gilalas. Kagila-gilalas sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Nakikita mo, yan ang mahirap maunawaan. Alam mo yung naiintindihan mo pero hindi mo ma-express. Na walang parte ng buhay natin na hindi alam ng Diyos. Alam niya yung paghiga mo sa higaan, alam niya yung pagtayo mo, hindi pa buo. Hindi pa buo yung sinasabi mo, talastas ng Diyos kung anong gusto mong sabihin. At ito'y kamangha-manghang bagay. Na pag sinabing binabantayan ka ng Panginoon at iniingatan ka ng Panginoon, kaya kanyang ingatan. Amo, sinasabi ng awit, kinukulong mo ako sa harap at kinukulong mo ako sa likuran. At ang iyong kamay, inilalapag mo ang iyong kamay sa akin. Diba? Kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. Ang mga pagano, nakikita lang nila ang Diyos nila sa harapan ng mga rebulto nila. Pero pag wala yung mga rebulto nila, wala na silang takot sa Diyos. Pero sila na nakakakilala sa Panginoon, alam nila sa kanilang puso na once na nakilala mo ang Diyos, hindi mo na siya matatakasan. Takasan mo siya sa iyong pagkapahamak, ikaw ang bahala. Kayong paman, ang ibig sabihin ang Ama natin ay nasa langit, ginagawa niya kung anong gusto niya. Ano ibig sabihin? Una, hindi siya Diyos-Diyosan. Pangalawa, kung anong gusto niyang gawin, ginagawa niya. Kaya Ama namin nasa langit, dapat naiintindihan mo na sa pananalangin, hindi tayo lumalapit sa Diyos para pagbawalan ang Diyos sa kanyang mga gustong gawin sa buhay natin. Lumalapit tayo sa Diyos para pagtibayin sa ating mga puso
Nasa kamay ng Diyos, wala tayong magagawa. Kung anong gugustuhin niya, tayo'y mga palayok, tayo'y mga putik, at siya ang magpapalayok. Huhubugin niya ang buhay natin sa paraang gusto niya. Hindi sa paraang gusto natin. Hindi natin mapabago ang plano ng Diyos na kanyang inilatag bago palalangin ang sanlibutan. Pero bakit tayo nananalangin? Para matupad ang kanyang kalooban sa buhay natin. Ama namin na sa langit, sambahin ang ngalan mo. Ano ang pangalan ng Diyos? Sa mahabang panahon, maraming pangalan na ikinabit sa Diyos. Pero simple lang ang pangalan ng Diyos. Diyos. Sapagkat walang ibang kagaya ng Diyos. Pero ang mga tao sa lumang tipan, nagkakabit sila ng pangalan sa Diyos. Ayon sa kanilang naranasan sa Diyos. Ayon sa karanasan na ipinahayag sa kanila ng Diyos. Halimbawa, si Abraham na nagpahayag sa kanya ang Diyos, anong pangalan ang ipinahayag niya sa Diyos? Pinahayag sa kanya ng Diyos. Chapter 17 verse 1 ng Genesis, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ganung paraan, pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham. Maraming Diyos-Diyosan sa Kanaan ng panahon ni Abraham. Sinabi ng Panginoon, ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat, si El Shaddai. Ay, ibig sabihin, ang pangalan niya ay Diyos, pero kung paano siya nakilala ni Abraham, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nang ang Panginoon ay nagpakilala kay Moises, sa chapter 3 ng Exodus, nagtanong si Moises. Exodus chapter 3, verse 13. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, sasabihin ko sa kanila, sinugo ako ng inyong Diyos. Sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano sasabihin ko sa kanila? Sa 400 taon, meron ang Israel pangako lamang. Namatay na ang mga matatanda na pinangakuan ng Diyos, si Abraham, si Isaac, si Jacob at si Jose. Sino ang Diyos? Moises, sino yung Diyos na nagsugo sa iyo? Kaya, yan ang concern ni Moises. Ano bang pangalan mo na sasabihin ko sa kanila? Verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. I am that I am. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Nagpapakita ito ng kapangyarihan ng Diyos. Siya lang. Siya. Sino ang Diyos? Ang Diyos. Meron bang ibang Diyos? Wala. Siya lang. Yung nangako sa inyo ng una, siya rin yung tutupad ng pangako sa inyo ng Diyos. Verse 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob.
Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yan ang covenant name ng Diyos sa Israel. Ako nga. Pagka sinabi ko, yun yun. Pag ako nagsabi, ako din ang tutupad noon. Kaya mahirap banggitin ang pangalan ng Diyos. Kaya pag tumatawag sila sa Panginoon, ayon sa kanilang karanasan, na ipinakikita ng Diyos, walang kagaya niya. Wala siyang pinagmulan. At walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kung ano siya, yun siya. Kung ipinakikita niya ang kanyang sarili bilang pastol ng kanyang kawan, sa Psalms 23 verse 1, ang Panginoon ay pastol. Yun siya. At ang lahat ng gagawin niya ay palaging consistent kung sino siya. Kung ang Panginoon ang magpapagaling sa atin, yun siya. At ang lahat ng kanyang gagawin ay magiging para sa ating kagalingan. Kung ang Diyos ay ating magiging katwiran, kagaya ng sinasabi ni Jeremias, siya ang ating katwiran, yun siya. At lahat ng may kinalaman para tayo'y maging matuwid, siya ang gagawa sapagkat the Lord is our righteousness. Sinasamba natin ang Panginoon sa kanyang pangalan. Sapagkat ang pagkakilala natin sa Diyos, iyon ang ating karanasan sa Kanya. Nang nakilala natin na walang ibang tagapagligtas maliban kay Hesukristo, naranasan natin yun. Kaya natin yung sinasampalatayanan sapagkat umepekto yun sa ating buhay. Umikot ang ating pag-iisip mula sa mga walang kabuluhang tradisyon ng sanlibutan ito ay nagkaroon tayo ng batayan ng pananampalataya at yan ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan sa atin hindi kasing simple ng pagpipill up ng decision card. Hindi yan basta paglapit dito sa harap at pagkatapos magsasabing ako po'y tumatanggap na kay Kristo. Well, hindi naman din dapat natin pagdudahan ang mga ganong patotoo. Pero sa hinaba-haba ng panahon ng pagkakilala natin sa Diyos, alam na natin kung anong ibig sabihin na siya ang ating tagapagligtas. At kung anong pagkakilala natin sa Diyos, yun ang ating nagiging karanasan. At kung ano ang karanasan natin sa Diyos, yun ang nagiging pagkakilala natin sa Kanya. At nire-respeto natin siya at sinasamba natin siya dahil sa Kanyang mga ginawa sa ating buhay. Yun ang ibig sabihin, hallowed be thy name. Mistulan na paminsan-minsan ang mga tao ng Diyos ay nagkakamali sa Kanyang harapan. Kagaya na nangyari sa Diyos sa Exodus chapter 33. Ng pagkabigay ni Moises ng 10 utos o 10 salita, 10 sayings, ang mga kondisyones ng Mosaic Covenant na ibinigay niya sa Israel, pagkababa ni Moises sa bundok, nakita niya ang mga Israelita na nagsasayaw sa harapan ng rebulto. Nagsasayaw sila sa rebulto. Paulit-ulit, no? Sinasayaw ang rebulto. Siguro, sumigaw sila ng Viva Santo Niño. Siguro, wala naman. Hindi naman Santo Niño yun. Baka yun eh. Nagalit si Moises. Binato niya yung 10 utos. Nabasag ang 10 utos. At lalong higit, nagalit ang Diyos. At that instant, nag-isip ang Diyos, papatayin ko na itong bayan na ito, ubusin ko na itong bayan na ito. Sapagkat matitigas ang kanilang mga ulo, matitigas ang kanilang leeg.
Of course, si Moses, nagalit siya. Pero nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, wag mo silang patayin, ako na lang. Kasi anong sasabihin ng ibang bayan? Sabihin, nilabas mo sila sa Egypt, tapos hindi mo na sila kayang dalhin sa promised land, so pinatay mo na lang sila rito. Ako na lang. Ako na lang ang parusahan mo. At ang sabi ng Panginoon, sige, dahil nakiusap ka sa akin, sige, patatawarin ko mga kasalanan nila, pero hindi ko na sila sasamahan. Kasi pagkasama ko sila, baka pag nagalit ako, mamatay sila. Magpapadala na lang ako ng anghel para gabayan sila. Para gabayan kayo, makakarating kayo sa promised land. At ang sabi ni Moises sa Panginoon, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na lang kaming alisin sa lugar na to. Iba yung pinapatnubayan ka ng anghel pero hindi yun ang kailangan namin Ang kailangan namin presensya ng Diyos. Kung di mo kami sasamahan, dito pa lang, tapusin mo na kami. Di mo naman pala kami sasamahan. Diba? Anong gagawin namin sa promised land? Sige nga, mapuntahan namin yung promised land, pero hindi mo kami kasama. Hindi ka namin kasama. Anong gagawin namin sa promised land? Hindi ba ang pagkakamali ng mga anak ng Diyos ay yung hindi nila pagtitiwala sa presensya ng Diyos? Kaya dito sa chapter 33, verse 19. Kaya doon sabi ni Moises sa Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming alisin dito. Dito na lang kami, dito mo na kami patayin. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, sige, dahil na nakiusap ka uli, pagbibigyan kita. Nasa verse 17 yun. Verse 18. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. Dalawang request ang hiningi ni Moises sa Diyos at pinayagan siya ng Diyos. Pero para bagang naghahanap siya ng kasiguraduhan. Panginoon, pakita mo sa akin yung kaluwalhatian. Kung nakakita ako talaga sa iyo ng awa, kung nakakita talaga ako ng kaluguan sa harapan mo, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Verse 19, at kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking kakaawaan. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. And then let us continue in chapter 34. 34 verse 5. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan na gumaganti ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad sa kasamaan ng pagsalangsang at ng kasalanan sa anumang paraan na hindi aariing walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Bakit ko binasa ng diretso? Sapagkat yan ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Ulitin natin ang basa sa verse 5.
At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. Anong itinanyag ng Panginoon nung dumaan siya sa harapan ni Moises? Yun. Sino ang Diyos? Yan ang buong pagkakilala sa Panginoon. Dahil pinahayag niya kay Moises, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan. At ang Panginoong Diyos ay mapagkaloob. Ang Panginoong Diyos ay banayad sa pagkagalit. Ang Panginoong Diyos ay sagana sa kaawaan at katotohanan. Ang Panginoong Diyos na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo. Ang Panginoong Diyos na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. Ang Panginoong Diyos na sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang Panginoong Diyos na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. At nagmadali si Moses at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Yan sa pagkakasala ng Israel na yan, na malupit na pagkakasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa paanan ng bundok. Ipinahiwatig ng Diyos ang kasaganaan ng kanyang awa. Na ang mga tao ng Diyos, hindi sila makakarating sa dulo dahil sa kanilang sariling pagsisikap. Kung hindi sila ay makakarating sa dulo dahil na rin sa pagiging maawain ng Diyos sa kanila. Yan ang Diyos. Ang mga Israelita, hindi sila binuhay ng Diyos hanggang dulo dahil sa mabubuti silang tao. Sa totoo lang, sila ay napakasalbahing bansa at matigas ang ulo. Pero ipinahayag sa kanila ng Diyos, ako ang Diyos na mahabagin. At yan ang aking pangalan. Kailangan malalaman niya ng tao sa panahong ito na hindi sila lalapit sa Diyos hanggat hindi sila mabuti. Sino bang mabuti? Nakikilala natin ang Diyos ayon sa naranasan natin sa Kanya. At dito pinaranas sila ng Diyos ng habag at ng awa. Subalit hindi dapat magkamali ang tao. Dahil sinabi rin dito ng Panginoon, hindi niya pinatatawad ang mga kasalanan ng mga taong hindi tatalikod sa kasalanan. Nakasulat din diyan. Bagkus ang pagkakamali ng mga magulang, hahabulin niya hanggang sa mga kaapu-apuhan. Ang Diyos ay mabiyaya sa isang parte, sa isang kamay, at sa kabila, ang Diyos ay marunong ding humatol. Kung kaya't nire-respeto natin ang kanyang pangalan. Sinasamba natin siya sa kanyang pagiging mabiyaya. Dahil kung hindi niya tayo bibiyayaan, patay tayo lahat. At kapag lumalapit tayo sa Panginoon, yun ang ating attitude. Sambahin ang pangalan mo. Ikaw na magpaparusa sa akin sa lahat ng mga kasalanan ginawa ko sa maghapong ito. Subalit dahil mabiyaya ka sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, lilinisin mo ako at patawarin mo at ibalik mo ako sa aking tuwid na daan at dalhin mo ako sa dulo at huwag mo kong iiwanan sapagkat yan ang iyong pangalan, ang Diyos na mahabagin at maawain. At ang Diyos na matuwid. Ibang-iba talaga sa panahon ng Biblia. Ngayon, ang mga tao, makikilala mo lang kung anong pangalan nila sa Facebook, minsan alias pa. Sa Biblia, pag sinabing kilala, pagkakilala, intimate yun. Sa mga Hudyo, hindi mo pa siya kilala
kung ang alam mo lang sa kanya pangalan at hindi mo alam ang kanyang ugali. Halimbawa, alam kong hindi na kailangan pumunta tayo rito, pero para i-prove ang puntong ito, pumunta tayo sa chapter 4 verse 1 ng Genesis. Genesis chapter 4 verse 1. Anong sinabi diyan nakasulat? At nakilala at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi. Kung gagamitin natin ang salitang pagkilala sa panahong ito, napaka-imposible niyan. Isipin mo, nagkakilala lang sila, naglihi na agad. Di ba? Pero kasi ang ibig sabihin ng pagkilala ng mga lumang tao, hindi ang kasimbabaw ng ngayon. Ngayon may kaibigan ka na kahit hindi mo pa nakita ng buong buhay mo, pero kaibigan mo. Kasi sa Facebook. Pero sa Biblia, pag sinabing kilala, nagkaroon ng karanasan. Isa pa. Punta tayo sa Lucas. Nang kinausap ni Gabriel si Maria. Chapter 1 verse 34. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Di ba? O, kung gagamitin uli natin yan sa modernong pagkaalam ng pagkakilala, ganun din yun. Sinabi ng anghel kay Maria, maglilihi ka. Magbubuntis ka. At yung ipaglilihi mo, yan ay tatawaging anak ng Diyos. Ang tanong ni Maria, paano nga ako maglilihi? Wala nga akong kilalang lalaki. Now, kung gagamitin mo lang yung mababaw na modernong pagkakilala, hindi niya ba kilala yung tatay niya? Hindi niya ba kilala yung kapatid niya? Diba? Kaya pag sinabi sa Biblia na pagkakilala sa Diyos, hindi yan basta alam mo ang pangalan ng Diyos. Kailangan may karanasan ka sa Diyos. Kaya't ang mga pangalan ng Diyos ay kung ano ang naranasan nila sa Diyos. Kung sinasabi mo na ang Diyos ay mahabagin, dapat naranasan mo ang habag ng Diyos sa buhay mo. At kung sasabihin mo ang Panginoon ay tagapagligtas bilang titulo, si Jesucristo ang tagapagligtas, dapat naranasan mo sa buhay mo ang pagliligtas ng Panginoon. At kung sasabihin mo na ang Diyos ay mapagpatawad, dapat naranasan mo sa buhay mo ang kapatawaran. Sapagkat mula sa lingwahe ng Biblia, ang pagkakilala sa Diyos ay ang pagkakaroon ng karanasan sa Diyos. Kaya ngayon, doktrina ng eleksyon, yung sinasabi sa chapter 8 ng Romans, yung kinilala ng Diyos nung una, kanyang tatawagin. Hindi yun basta alam ng Diyos ang pangalan natin. Actually, bago pa tayo ipinanganak, buo na tayo sa isip ng Diyos. Alam niya kung anong mukha natin. Alam niya kung anong magiging ugali natin. Alam niya kung paano tayo magre-response. Alam niya ang magiging mga problema natin at alam niya kung paano niya tayo aayusin. Alam niya kung paano niya tayo ililigtas. Ganyan tayo kinilala ng Diyos. Talata, Psalms 139.
Doon pa rin kay David sa binasa natin kanina. Psalms 139, verse 14. Umpisa natin sa 13. Sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Di mo, yung pag-iingat sa atin ng Diyos, nagsimula pa sa pagbubuntis ng nanay natin. Di ba? Alam mo, yan talagang pitos. Buhay yan, iniingatan niya ng Diyos eh. Verse 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Alam mo kakilakilabot, hindi yung mukha kang monster. Diba? Pero subukan mong manood ka sa YouTube. Ngayon, meron na. No? Salamat sa Panginoon. Meron na tayong mga ganyang technology. Manood ka sa YouTube kung paano nabubuo ang bata simula sa day 1 hanggang sa araw ng kapanganakan. Yung salitang kakilakilabot, makapanindig balahibo at kamangha-mangha kung paano hinuhubog ng Diyos yung tao sa tiyan ng babae. Diba? At paglabas, tao na. At hindi yan basta laman at buto. Lalabas yan na may kaluluwa. Sipin mo. At may espiritu at habang lumalaki yan, kailangan matuto yan ng makilala ang Diyos. At kailangan lumago sa kaalaman. Isipin mo. Yan ang mas kamangha-mangha sa paglalang ng tao, sa pagbuo ng tao. Isipin mo, lalabas yan na may sariling utak. Na ang isip ng tao mas matindi pa rin niya sa computer. Hindi lang kasi ginagamit ng tao palagi, kaya mukhang mas matalino ang computer. Pero sa totoo lang, kamangha-mangha ang pagkagawa sa atin ng Diyos. Isipin mo, pagkatapos ipapanganak yung bata, palalakihin mo, may pananagutan ka dyan, binabantayan ng Diyos yan. Tuloy natin. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Isipin mo, pag-isipan mo na lang yan. Alam mo kung hindi ka mahal ng Diyos, sana hindi ka na isinilang sa daigdig na to. Kaya kahit anong kamalasan na meron sa daigdig na to, huwag na huwag kang lalayo sa Panginoon. Dapat alam niya ng kaluluwa mo na mabuti ang Diyos. Verse 15, ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal at sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Isipin mo, hindi pa buo yung panahon mo, nakasulat na sa aklat ng Diyos. At anong sabi ni David dyan? Pagkamahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Pag inisip-isip mo kung paano ka nabuo bilang tao at paano ka iniisip ka ng Diyos. Diba? Yun ang ibig sabihin nun eh. Ang napakahalaga at walang kapantay na halaga yung katotohanan na iniisip ka ng Diyos. At inisip ka ng Diyos.
Hindi yung pag-iisip mo sa Diyos. Dahil sa totoo lang, madalas, hindi naman natin iniisip talaga ang Diyos. Lalo ng panahon na wala tayo sa Kanya, hindi naman natin siya iniisip. Pero isipin mo, inisip ka ng Diyos nung panahon na binubuo ka pa lang. Sa ganyang pagkaunawa tayo lumalapit sa Kanya. Ano mas mahirap paniwalaan? Na alam ng Diyos yung kailangan mo o kilala ka na ng Diyos, hindi ka pa nabubuo? Diba? Nung panahon pa nga na pwede tayong ilaglag naisip na tayo ng Diyos, ngayon pa ngaya na hindi na tayo mailalaglag. At tayo'y buo na. At tayo'y may lakas na. Nung panahon na yun na maraming dahilan para hindi tayo ipanganak. Ngayon pa na tayo na ipanganak na at tayo may mga sariling isip na at kilala na natin siya at siya ay ating Ama, hindi ba niya alam ang lahat ng ating pangangailangan? Kaya nire-respeto natin ang kanyang pangalan. Hallowed be thy name. At sabay sabi, ang iyong paghahari ay dumating na. Bagamat siya ay ating Ama, wag nating kakalimutan na siya ay hari. Walang ibang nagagalak sa tagumpay ng magulang maliban sa anak. Diba? Hindi mabuti na mga anak hindi natutuwa sa tagumpay ng magulang nila. Totoo. Sa totoo lang, dala natin yung apelyido nila. Diba? Diba? Kaya nga kung ang mga magulang natin dito sa lupa talagang hindi namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at sinisira nila ang kanilang mga patotoo, masakit sa kalooban nating mga anak yun. At pinapanalangin natin ang ating mga magulang na makakilala sila sa Panginoon. Pero bilang anak ng Diyos, walang ibang nagnanasa na sana magtagumpay ang Ama mo sa langit maliban sa iyo. Sapagkat pag naghari siya, maghahari ka rin kasama niya. Pag dumating ang panahon na lahat ng kasamaan ni Satanas ay tinalo na ng Diyos, at ang lahat ng tuhod ay luluhod, at ang lahat ng mga bibig ay magsasabi na si Jesucristo ay Panginoon, kahit si Satanas, kahit ang mga anghel na nasa ilalim ng lupa at ang mga anghel na nasa ibabaw ng langit, ang lahat ay magpapasakop sa Diyos. Kung anak ka ng Diyos, maghahari kang kasama ng Ama mo sa langit. At nanasain mo yun, na sana ang kalooban ng Diyos matupad. Sapagkat kung matutupad ang kalooban ng Diyos, pakinabang mo yun. Sa totoo lang. Kung susunod ka sa kalooban ng Diyos, sapagkat matutupad ang kanyang kalooban, ikaw din ang makikinabang mo. Kaya ninanasa dapat ng mga anak ng Diyos yun. Anong panalangin ng mga Kristiyano? Sana wag pa dumating ang Panginoon, no? Sana wag pa dumating ang Panginoon, hindi pa ako nag-asawa eh. Di ba? Kung binibilis-bilisan nyo na, di ayos sana. Di ba? Pero ang ibig ko sabihin, kung yan ang mabuti para sa Diyos, kung alam ng Diyos na yan ang para sa ikabubuti mo, bakit hindi mo naisin ang kaharian mo ay pumarito na? Sana maghari ka na. Pag naghari na ang Diyos sa lupang ito, hindi mo na kailangan yung mga boss nyo. Sapagkat siya ay hari at Panginoon ng lahat. At pag ang Panginoon ay naghari na, hindi na natin kailangan ng mga gobyerno sapagkat siya na ang gobyerno. At kung mapagkakatiwalaan tayo ng Panginoon ngayon, hindi ba bibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging bahagi rin tayo ng gobyerno ni Kristo?
Pero ito kasi ang problema, kapag ka bumalik ang Panginoon at hindi ka niya natagpuan na nasa kanyang parte, parusahan ka ng Diyos. At yun ang isang takot na nasa puso ng tao kung bakit ayaw niya na ang Diyos maghari. Sapagkat alam niya na kung maghahari ang Diyos, lahat ng tiwali parurusahan niya. Yun ang kaba sa puso ng tao. Yun ang takot ng tao. Basahin natin sa Daniel. Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Chapter 7. Daniel chapter 7, verse 9. Aking minamasdan hanggang sa mga luklukan ay nangalagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot na puting parang nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana na puti. At ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy. At ang mga gulong niyaon ay nagdiningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumalabas at nagmumula sa harap niya. Sigalbo. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya at ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Sa migsing panahon, ipinakita ng Diyos kay Daniel kung anong itsura ng trono ng Diyos sa langit. Diba na ang Diyos ay liwanag at nag-aapoy siya at ang kanyang trono at mula sa kanyang trono ay may lumalabas na mga apoy. Pero ang larawan na ito, sa langit walang ibang sentro maliban ng Diyos. At ang libo-libo at mga laksa-laksang tao ay nandoon ay naghihintay sa utos ng Diyos. At kung anong gusto ng Diyos gawin sa mga taong nakapalibot sa Kanya, gagawin niya at ang mga tao ay susunod sa Kanya. Ang mga anghel ay kikilos ayon sa Kanyang salita. Sana maging ganyan din dito sa lupa. Na ang Diyos ay nasa trono. Walang ibang nasa trono. At ang lahat ng tao ay naghihintay sa salita ng Diyos. Yun yung image na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad niya, nasain ninyo na ang kanyang kalooban ay matupad dito sa lupa. Hindi ganyan ang nakikita natin sa sanlibutan sa ngayon. Ang mga tao ay kanya-kanya ng landas. Ang mga tao ay nagmamatigas ng kanilang puso sa Panginoon. Ang mga tao ay humihiwalay sa landas ng Panginoon. Samantalang tinatawag sila ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Kung paano ang mga anghel ay nakikinig sa salita ng Diyos, sana ang lahat ng tao sa lupang ito ay makinig din sa salita ng Diyos. At kung paano walang kasalanan sa langit, ay dumating nawa ang panahon na linisin niya na ang daigdig na to sa lahat ng korupsyon at kasamaan. Kung kaya't sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga namatay ay muling bubuhayin. At ang mga buhay na matatagpuan sa pagbabalik ni Kristo ay papalitan ng katawang walang kapintasan, sapagkat tayo ay maglilingkod ng mukhaan sa tunay at buhay na Diyos.
At kasama yan sa pananalangin. Panginoon, maghari ka na at matupad ang iyong kalooban. Sapagkat ang panalangin na binabanggit natin ngayon ay patikim lamang ng realidad na darating. Ngayon ay tumitingin tayo ng hindi masyado malinaw. Nakikilala natin ang Diyos sa ating mga pangunawa, sa ating pananampalataya at sa ating pag-asa. Pero darating ang panahon, makikipag-usap tayo sa Diyos ng mukhaan. At ngayon na natili ang pag-ibig, ang pananampalataya at ang pag-asa, pero dakila sa lahat ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig, ang pagnanasa sa Diyos at ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas ay hindi lamang nagsisimula ngayon. Dadali natin yan hanggang sa harap ng trono ng Diyos sa langit. Kung saan si Kristo ay nakatayo sa kanang kamay ng Diyos at walang sino mang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo na ating Panginoon. Yan ang pananalangin. Yan ang ugali sa pananalangin. Ang nasain mo ang kanyang paghahari. Ang nasain mo ang kanyang kalooban ay matupad. Sapagkat alam mo na lahat ng kalooban ng Diyos para sa atin ay para sa ating ikabubuti. Pagtitiwalaan natin ang kanyang kalooban. Hindi dumiretso na tayo sa pangalawang bahagi. Verse 11 hanggang verse 13. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang na gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kung hindi iligtas mo kami sa masama. Yung kanina pagkakilala sa Diyos, ito naman pangalawang bahagi, pagtitiwala sa Diyos. Tatlong bagay ang kailangan ng tao sa araw-araw. Una, ang pangangailangan ng katawan, pagkain. Kaya sinabihan niya sa mga alagad niya, manalangin kayo, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Pangalawa, kailangan natin ng kapatawaran sa araw-araw at ipagpatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpapatawad sa aming mga utang sa amin. Siniseryoso ba ng mga Kristiyano ang matuwid na puso sa harapan ng Diyos araw-araw? Hindi sinasabi diyan kung hindi tayo nagkakasala. Ang punto diyan ay ito, nanghihingi ba tayo ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala natin sa bawat araw? Kailangan natin ng pagsisisi araw-araw. Hindi mo lang kailangan kumain, kailangan mo rin ng mabuting konsyensya sa harapan ng Diyos. Kailangan mo ng mabuting landas sa harapan ng Diyos araw-araw. Ang kasalanan kahapon, hindi na dapat dinadala ngayon. At ang kasalanan ngayon, wag mo nang dalhin bukas. Sapagkat wala dapat Kristiyanong namumuhay sa kasalanan. Pag alam nating mali, itama na natin. Wag na nating ipilit. Hindi natutuwa ang Diyos. Bakit? Kasi kailangan mo ng araw-araw na pagkain at pagpapatawad na galing sa Panginoon. At pangatlo, kailangan mo ng pag-iingat ng Diyos. Saan? Sa lahat ng masama. Diba? Verse 13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Iligtas mo kami sa masama. Tatlong bagay na kailangan mong tsekan araw-araw. May pagkain ka. Pero kamusta ang pakikisama mo sa Diyos?
O, sa palagay mo may pakikisama ka sa Diyos. E paano naman ang iyong pakikipaglaban para sa Panginoon? Kailangan na huwag magtagumpay ang dyablo sa buhay mo. Sapagkat kung sinisikap mong lumakad ng matuwid sa puntong ito, sa banda doon nakaabang sa iyo si Satanas. Kaya't ipanalangin mo, Panginoon, baka naman pwedeng huwag mo kaming dalhin sa pagsubok. Iadya mo kami sa lahat ng masama. 3 bagay na dapat ipinagtitiwala natin sa Diyos araw-araw. Nakita mo yung daily bread nakalagay. Totoo lang yan sa ating panahong ito. Alam mo, mautak na tayo kaysa sa mga sinaunang Israelita eh. Kasi kaya na natin mag-budget ng 1 linggo. Pero maraming Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon na hindi nagtatamasa ng kaparehas na pribilehiyo ng marami sa atin. Ang Panginoong Hesukristo ay isang mababang uri ng manggagawa. At magkano ang sweldo ng isang manggagawa sa isang araw? 1 denaryo. Anong sistema nun? Madaling araw, tatayo, pupunta sa trabaho, pag-uwi, mayroong 1 denaryo. Ganun sa araw-araw. At kung maalala natin ang ating Panginoong Hesukristo, mas matagal siyang naging karpintero kaysa nangaral sa kalsada. Marahil 12 anyos pa lang siya, tinuruan na siya ng kanyang tatay. Pero karpintero, ang translation madalas, ang Greek word nun, tekton. Yun ang root word ng Griegong salita. Yung Griegong salita na yun, ang root word ng technology. Yung tekton. Yun din yung root word ng English word na technique. Sa madaling salita, hindi siya natural, hindi lang siya basta karpintero sapagkat sa panahon sa Israel, konti lang ang kahoy. Ang mga kahoy inaangkat pa nila sa Lebanon. Pansin nyo, sa panahon ng pagtatayo, sa panahon ni Haring Solomon, wala silang kahoy. Kumukuha sila ng kahoy sa Lebanon. Anong meron sila? Anong marami sa kanila? Bato, quarry, limestone. Kaya maaari yung salitang carpenter na tinranslate sa King James Version na sa Griego ay tekton, maaaring ang Panginoong Hesukristo nagtrabaho din sa quarry. Craftsman. At noon, pagka ikaw ay mason, hindi yan basta palitada at isentada ng hollow blocks. Ikaw din ang kukuha ng bloke-bloke ng bato sa bundok. Sapagkat hindi yun ginagamitan ng semento, pinagpapatong-patong lang yun. At tatayo yun sa sarili niyang bigat. During the time na ang Panginoon ay nasa Nazaret, sa pagitan ng 2 AD, 2 BC hanggang 26 AD, merong massive na construction sa Caesarea. Doon nagtayo sila ng isang Roman na syudad. Kaya Caesarea, yun ang offering ni Pontius Pilate kay Caesar. Maaaring ang Panginoon ay nagtrabaho doon because during that time, maraming mga taga-Galilea nagtrabaho doon. So isipin mo, alam ng Panginoong Hesukristo kung paano maging isang kahig at isang tuka. Diba? Sa isang komunidad na hindi uso ang almusal at hindi uso ang pananghalian. Ang pagkain lang nila gabi. Kaya sa kanila, ang almusal, pwedeng habang naglalakad papunta sa trabaho, yun na yung almusal na yun. Ang break time nila 12:00. Kumakain lang ng isang tinapay. Amerika lang nagpauso sa atin ng 3 times a day na pagkain.
So isipin mo, uuwi sa gabi, ano pagkain nila? Di ba? Kung nasa Galilea ka, may isda sapagkat malapit sa dagat. Pero hindi ka kakain ng karne. Mas mapapakinabangan ang asto mo kung buhay kaysa kung kakatayin mo. Di ba? So anong itinuturo ng Panginoon? Manalangin ka ng pagkain? Ang itinuturo ng Panginoon, matuto kang magtiwala sa Diyos araw-araw at gawin mo ang kanyang kalooban sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kapag sinabi Panginoon, bigyan mo ko ng pagkain, hindi niya sinabi doon na maghintay ka sa langit na bumaba ang pagkain. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sa isang araw, sapat na makasurvive ka sa isang araw, bukas iba naman. At huwag kang mag-alala kung ano ang iyong kakainit at iyong iinumin. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Ang gawin mo, huwag kang maglalalayo sa Kanya. Huwag kang magre-rebelde sa Panginoon. Diba? Sapagkat kahit hindi tayo mayayaman dito, hindi naman tayo mga malnourished. Nabubuhay pa naman tayo. Di ba totoo? Di ba? Kahit na hindi tayo mayayaman dito, tignan mo mga sakit natin pang mayaman. Di ba? Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi sa sakit sa kanyang kabutihan. Di ba? Kaya ang pagtitiwala sa Panginoon on a daily basis. Kaya wag mong sabihin, may laman pa yung bangko ko, kasya pa to ng 7 araw. No, magtiwala ka sa Panginoon. At huwag kang matakot na kung may sobra ka, tulungan mo ang kapatid mo na hindi makakakain sa araw na to. Paano yan? Pagka ibinigay ko tong sobra, paano yung pang Biyernes ko? Linggo pa lang ngayon. Manalangin ka sa Panginoon sapagkat ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nagtuturo sa atin na maging madamot. At sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, manalangin ka, ganito. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Diba? O kapatid, huwag mong isipin na yan lang ang kailangan mo. Kailangan mong matutunan ang kanyang kalooban sa buhay mo. Ano ba ang kalooban mo sa buhay mo? Oo. Sasabihin mo na hindi mo na pwedeng sundin ang Panginoon. Pwede pa. Basta magpapakumbaba ka sa Kanya at tatanggapin mo ang Kanyang salita, pwede ka pa sa Panginoon. Kaya lang kung unahin natin yung yabang natin, ay mahirap yun. Walang estranghero sa biyaya ng Diyos. Pero huwag nating iisipin na makausad lang tayo sa isang araw, ayos na. Makaraos lang tayo sa isang araw, ayos na. Sa dulo ng isang maghapon, tatawag ka sa Panginoon at papasiyasat mo ang iyong puso. Panginoon, salamat sa maghapong ito. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa dami ng iyong kaalaman na alam ko at hindi ko alam, ang dami kong hindi na ipaglingkod sa iyo. Diba? Kaya hindi basta kasalanan yung binabanggit diyan. Mapansin mo? Utang. Diba? Sapagkat alam natin, 24 oras, kulang yan para gawin ang kalooban ng Diyos. Tutuusin lang. Kulang. Magbigay ka ng 2 oras sa gawain, akala mo malaki na yun. Kulang ang buong buhay para ipaglingkod sa Diyos. Palagi marami tayong pagkakautang sa Diyos at kahit kailan hindi natin yan mababayaran. Maliban na sabihin lang natin sa Kanya, Panginoon, yung pagkakautang ko sa iyo, huwag mong ibilang na sa akin. Patawarin mo. Kung bibigyan ako ng Diyos ng biyaya bukas, yung pagkakamali ko, yung pagkukulang ko, itatama ko, itutuloy ko. Pero paano kung kukunin ka na ng Diyos ngayong gabi? Saan mo babayaran yan? Sa purgatorio? Saan mo itatama yan?
Wala, ito na yun. Dito mo mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa lupang ito. Yun ang dahilan kung bakit nagtataasa na ang lahat, pero alam ko mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Kasi kung hindi naman nagtaasan yan, baka mamaya, baka maraming mga Kristiyano hindi siniseryoso ang buhay Baka mamaya, pinahihintulutan niya ng Diyos para sa atin din. At kung para sa atin, at kung tayo ay magiging madasalin, at lalo tayo magpupursige na ayusin ang mga desisyon natin sa buhay, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pagtitiwala sa Diyos ang itinuturo nito sa atin. Sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Alam mo, mapalad tayo kung may mga magulang tayo na kasama natin, alam mo yun. Mapalad. At willing tumulong sa atin. Sa totoo lang ang mga ama hindi naman kailangang pilitin niya na tumulong Totoo. Ginagamit ko ito bilang ilustrasyon sapagkat ang punot dulo ng the Lord's Prayer, ama natin siya, anak niya tayo. Hindi mo kailangan kulitin ang ama mo sa langit. Ang hinahanap niya lang sa iyo, umayon ka sa kanyang kalooban. Diba? Kagaya rin niya ng mga ama sa lupa, walang masamang ama na hindi marunong gumawa ng mabuti sa kanilang mga anak. Subalit anong hinahanap ng mga ama sa lupa? Kasiyahan. Na mabigyan sila ng kasiyahan ng kanilang mga anak. Ang mga ama ba marunong magkimkim ng sama ng loob sa mga anak? Hindi rin Hindi rin Kahit anong salbahin ng magulang, maliban na lang kung may tama talagang utak nun. Dapat yun ipadala sa NCMH. Pero kahit anong salbahin ng magulang, kapag ang anak tumawag sa kanya, mababagbag ang puso niya. Totoo yan. At ganyan ang ama natin sa langit. Di ba? Kaya ng mga ama na ganyan ang... Pero ang mga ama sa lupa, kapag ang mga anak nila nagkakamali, dinidisiplina ng mga ama. Di ba? Ganun din naman ang ama natin sa langit. Kung nalalayo tayo sa kanyang kalooban, talagang paradanasin niya tayo ng malayo sa kanya. Ayaw mo ng salita ng Diyos? O hindi, sige. Wala kang maririnig na salita ng Diyos. Sinabi ng propeta, dumarating ang panahon na magkakaroon ng tagutom sa bayan. Hindi ng tagutom sa tinapay, kung hindi ng tagutom sa salita ng Diyos. Pagkat wala nang darating na mga propeta, wala nang mga ngaral. Yung kasamaan na gusto mong gawin, wala nang mag-i-stop sa'yo. Gagawin mo ang gusto mong gawin hanggang sa ikaw ay mapahamak. At dumarating ang panahon na kahit ang mga mangangaral ay susunod na sa masamang sistema ng sanlibutan ito, sapagkat ang mga tao ay hindi makikinig sa Diyos. Pero kung ibinigay niya sa atin ang salita ni Kristo, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, mangaral ka ng salita. Magsikap ka sa panahon at wala sa kapanahunan. Sapagkat darating ang panahon na ang mga tao hindi na nila kayang tiisin ang magaling na aral. Doon na sila sa mga katha. Doon na sila sa madaling matanggap, madaling mapakinggan. Kung hindi lang banal ang Diyos, edi sana hindi na natin kailangan magsalita at mangaral ng mga bagay na ayaw ng tao. Kaya lang kasi banal ang Panginoon. At mananagot tayo sa Diyos. Kung tayo may nagkakasala, lalapit lang tayo sa Panginoon. Kaya lahat ng may pagkakautang sa atin, patawarin natin.
Sapagkat araw-araw nangangailangan tayo ng biyaya galing sa Diyos. Lalo na kung halimbawa, paulit-ulit ka ng sinasabi mo, ayaw nila makinig. Siguro sa panahon na to, kailangan yaan mo na lang. Di ba? Basta kapag pinalo ka ng Diyos, kapag nahirapan ka, huwag ka mahiya magsabi. Di ba? Di ba? Oh, nahuubos oras ko sa paulit-ulit. Bahala ka kung gusto mong mapahama ka. Basta ako sinabi ko na. Di ba? Dahil hindi gusto ng Diyos, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Hindi rin tayo magiging mabuting saksi. Huwag tayo mapanghihinaan ng loob. Tandaan natin, kahit tayo nakakasunod tayo sa Kanya, alam natin na tayo man din sa mga sarili natin, mali-mali rin tayo ng hakbang. At biyaya lang ng Diyos ito. So anong punot dulo ng panalangin ito? Idiretso na natin ang basa sa verse 13. Sapagkat iyo ang kaharian, sapagkat iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Anong kaibahan ng panalangin ng Panginoong Jesucristo na tinuro sa kanyang mga alagad? Yung pagkasentro nito sa Diyos. Mula sa umpisa hanggang sa dulo, anong kanyang intensyon? Sa iyong kaharian. Anong intensyon? Sa iyo ang kapangyarihan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Magpakailanman. Amen. Di ba? Bakit kami magpapasakop sa iyo? Bakit namin rerespetuhin ang pangalan mo? Bakit namin nanasain na yung paghahari mo sa langit ay maging ganito rin sa lupa? Bakit gusto namin na maghari ka? Sapagkat sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kaluwalhatian. Bakit ako humihingi sa iyo ng pagkain sa araw na to? Bakit ako magtitiwala sa iyo sa lahat ng pangangailangan ko? Bakit ako magtitiwala sa iyo na sa pagganap ko ng iyong kalooban, hindi mo ko pababayaan? Sapagkat sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kapangyarihan. Meron pa ba kaming ibang asahan? Meron pa ba tayong pwedeng asahan maliban sa Diyos? At kung meron tayong ibang aasahan na tao, hindi ba ang mga tao ay madaling magbago, pero ang Diyos ay mananatiling kung ano siya, yun siya. Sa Kanya ang paghahari. Sa Kanya ang ating walang tapos na pagpapasalamat. Salamat sa Panginoon. At bakit ako manghihingi sa iyo ng kapatawaran araw-araw? Sapagkat sa iyo ang kaharian. Gusto kong makasali doon sa kaharian na yun. Pagharian mo ko, Diyos. Wag mo kung hindi isasali sa paghahari mo. Wag mo kong pabayaan sa kaharian ni Satanas. Sapagkat sa iyo ang kaharian. Kaya kung nagkakamali ako, patawarin mo ko. Sapagkat sa iyo ang paghahari. Sa iyo ang kaluwalhatian. At nasa iyo ang kapangyarihan. Lahat ng bagay na sasabihin mo, kaya mong gawin. At bakit, Panginoon, umaasa ako na ililigtas mo ko sa lahat ng kasamaan. Sa iyo ang kaharian. Kahit ang masasamang espiritu makikinig sa iyo. Kahit ang dyablo hindi kikilos kung hindi mo papayagan. Kahit ang dyablo magpapaalam sa iyo. Kung gusto niya akong ligligin na parang trigo. Pero iingatan mo ang kaluluwa ko upang ang aking pananampalataya ay huwag manghina. Sapagkat sa iyo ang kaluwalhatian at sa iyo ang kapangyarihan. Yan ang punot dulo ng pananalangin. Sana lahat ng panalangin natin ay nauuwi sa pagsamba sa Diyos. At hindi basta listahan ng ating mga reklamo.
Magtanong kung kinakailangan, pero umasa ka na ang Diyos ay sasagot. Maglabas ka ng saloobin mo sa Panginoon kung kinakailangan, pero lagi mong tatandaan, lahat ng bagay na pinaparana sa atin ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Magsumbong ka kung kinakailangan. Sabihin mo ang mga bagay na nakakatisod sa iyo kung kinakailangan. Pero huwag mong kakalimutan na wala tayong karapatan na magtanim ng sama ng loob sa ating kapatid. At sa dulo sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ko, napakabilis kong matisod. Tulungan mo ko na ako ay maging instrumento sa ikatitibay ng aming iglesia. Bakit? Sapagkat kung ipapatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Tatapwat kung hindi ninyo ipagpapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Alam mo ang isang marka ng pagiging tunay na anak ng Diyos, mahabagin sa taong napapahamak. Maaaring hindi ka marunong mag-witness. O marami sa atin hanggang ngayon, nahihiya pa rin tayo mag-witness. Natututunan yan, napag-aaralan yan. Sumama kayo sa soul winning, matututunan yan. Pero merong isang bagay na hindi pwedeng wala. Ang taong pinatawad ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Pag-ibig sa kapwa. Bilang tanda ng pagiging anak ng Diyos. Sapagkat walang anak ng Diyos ang naging anak ng Diyos dahil sa kanyang sariling gawa. Alam natin pare-parehas yun. So yan ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo sa pananalangin. At sa palagay ko, na-cover natin lahat ng passage. Kung loobin ng Panginoon susunod na linggo, ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa pag-aayuno. Kasunod na bahagi ng chapter 6. At pagkasunod doon, yung doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa mga material na bagay. Ang doktrina ng Panginoong Hesukristo tungkol sa paghatol sa kapwa. Diretso na to hanggang sa matapos natin yung chapter 5 hanggang chapter 7. Salamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Sapagkat ikaw ay Diyos na totoo. Nangungusap, nagsasalita sa aming mga puso at isip at nararanasan, nagtutuwid, nagbubuo, nagpapatibay, umiibig, nagpapalakas, nagpapanumbalik ng aming mga kaluluwa at nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Ikaw ang Diyos ng aming kagalingan at ang Diyos ng aming katwiran. Ikaw ang Diyos na siya nagpapatawad sa amin at nagpapanumbalik sa amin. Sa kung kami, Panginoon, ay napapalayo sa iyo ng landas. Kailangan namin ang tulong mo sa araw-araw. Ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ang kapatawaran sa araw-araw na aming mga pagkukulang sa iyo. Ang kaligtasan sa lahat ng gawa ng diablo ay kailangan namin sa araw-araw. Ang puso na mapagpatawad at ang pusong mahabagin para sa kapwa ay kailangan din namin araw-araw. Sapagkat sa iyo ang kaluwalhatian, at sa iyo ang kapangyarihan, at sa iyo ang kaharian, walang bagay na hindi mo kayang gawin.
Lahat ng niloloob mo ay iyong pahihintulutan. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Matupad nawa ang iyong kalooban sa buhay namin. Bigyan mo kami ng pagsisikap na gawin ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng karunungan na maintindihan ang iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng pagtitiis na manatili sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng pagtatyaga na gawin ang iyong kalooban. At sa dulong ito ang kapurihan ay sa iyo at magpakailanman. Magligtas ka ng mga kaluluwa. Magdala ka ng mga tao sa pagsisisi at sa pananampalataya. Bigyan mo kami ng mapagkumbabang puso. Panginoon, panalangin po namin na sana sa gabing ito itinuwid mo ang aming mga pananalangin. Sapagkat ang pananalangin ito ay ang refleksyon ng aming pakikisama sa iyo. Kung ano kami sa harapan ng tao ay refleksyon lamang ng kung ano kami sa harapan mo. At huwag mo kaming hayaan na kami manatili sa pagiging mapagpaimbabaw. Gawin mo kaming matapat, gawin mo kaming sincero. Ang kasiyahan namin ay maging totoo. Ang aming pag-ibig ay maging totoo. Ang aming kagalakan ay maging totoo. Sapagkat ikaw ang aming Panginoon. At sa iyong banal na Espiritu, kami po ay nagtitiwala. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mga bisita sa gabing ito. Ang bawat isa na naparito na may pangangailangan sa iyo ay iyong pong tugunan, iyong pong abutin. Sana po iyong inabot. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.